Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action thriller film na tinatawag na War Machine. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa Afghanistan, isang grupo ng mga convoy ng sundalo ang papunta para tulungan ang mga naipit sa daan. Isang sundalo ang lumabas at nagmura dahil sa abala, habang ang isa ay nagalit at nakipag-away. Ngunit sila pala ay magkapatid. Nagyakapan sila at ang nakatatanda ang nag-ayos ng problema. Doon, binanggit ng kapatid ang tungkol sa Ranger Assessment Selection Program, ang pinakamahirap na posisyon sa hukbo. Hindi interesado ang nakatatanda dahil sobrang hirap, at sinabi niyang pwede itong subukan ng kapatid kung gusto. Nalungkot ang kapatid dahil plano nilang gawin iyon ng magkasama. Dahil sa awa, pumayag din siya. Ngunit sa pagbabalik niya, isang missile ang sumabog sa convoy. Bigla silang inatake at lahat ay nawasak. Nagising ang sundalo na mag-isa na lamang. Natagpuan niya ang kapatid na unti-unting bumigay hanggang sa tuluyang mamatay. Nagising siya sa loob ng bus. 2 taon na ang lumipas mula sa insidente. Umiinom siya ng gamot laban sa depresyon. Ang mga bus ay papunta sa Ranger Assessment Center. Una silang pinapila, binigyan ng numero at trabaho. Bawat hanay ay may leader. Nang dumating ang sundalo, nalaman nilang 4 na beses na siyang tinanggihan dahil sa medikal na dahilan. Binigyan siya ng numerong 81 at inatas ang maging leader, ngunit tumanggi siya. Paglaon, tinipon silang lahat at nagsalita si Sergeant Torres tungkol sa proseso. 8 linggo ang pagsasanay at magiging napakahirap. Kapag nakarating sila sa huling yugto, gagawin nila ang isang 24 na oras na simulated mission na tinatawag na Death March, ang pinakamahirap na programa ng pagpili sa hukbo sa buong mundo. Kapag nakapasa, magiging ranger sila. Nagsimula ang pagsasanay at ibinigay ng lahat ang kanilang makakaya. Sa unang yugto, may mga tinanggal. Nagpatuloy ang ikalawang yugto at mas marami pang naalis. Rangers lead the way! Every week, those who fail will be eliminated. Step forward. You are non-selects. Pack your bags. It gets any easier. You are wrong! Tuloy-tuloy ang mga round at mas mahusay si 81 kaysa sa iba. Sa oras ng tanghalian, nakita ni number 7 na kumakain siyang mag-isa. Nagpatuloy ang pagsasanay at tinanong sila kung saan sila naitalaga dati. Nang marinig kung saan galing si 81, lahat ay tumingin sa kanya. Sa tanghalian, pinag-usapan siya ng iba at ikinwento ni number 44 ang kanyang nakaraan. Samantala, lumabas sa balita na nakakita ang NASA ng asteroid na malapit nang dumaan sa Earth. Habang tumatagal, mas marami pang sundalo ang hindi napili. Sa tanghalian, patuloy ang usapan tungkol kay 81. Lumabas ang impormasyon na nanalo siya ng Silver Star. Siya lamang ang nakaligtas at binuhat ang kanyang kapatid ng 10 milya pabalik sa base. Tinanong siya ni 15 kung totoo iyon, ngunit pinigilan siya ni 7. Sinabi ni 15 na gusto lang niyang malaman kung bayani siya o hindi. Sa gabi, nakita ni 7 na umiinom si 81 ng gamot laban sa depresyon. Kinabukasan, nakipag-usap siya ng kaunti rito. Lalong tumindi ang pagsasanay at mas marami pang natanggal. Patuloy na binabangungot si 81 ng malagim na nakaraan. Sa huling linggo, ang gawain ay maglakad sa ilalim ng swimming pool na may mabibigat na timbang. Lahat ay sumuko, ngunit si 81 ay nagpatuloy habang iniisip ang kapatid. Sa huling sandali, nabigo siya. Iniahon siya, binigyan ng CPR, at sa kabutihang palad, naligtas. Isang sergeant ang nagsabi na siya ay pabigat. Nanood si 81 ng balita tungkol sa mga asteroid na pinaniniwalaang hindi iisang bagay, kundi kumpol ng maraming interstellar bodies. Tinawag siya ng sergeant at sinabihan na dapat siyang magbitiw agad. Sinubukan niyang tumutol, ngunit pinatahimik siya. Sinabing hindi problema ang kanyang lakas sa katawan, kundi ang kanyang kondisyon sa pag-iisip. Hindi siya natutulog, hindi nakikipag-usap sa iba, at palaging umiiwas sa pamumuno. Sinabi nilang maaari siyang tanggalin, ngunit gusto nilang siya mismo ang kusang magbitiw. Tumayo si 81, magalang na tinanggihan ang alok, at umalis. Nagplano ang mga sergeant na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Sa huling round, ang mga hindi napili ay tinanggal, ngunit si 81 ay hindi kasama. Nagdiwang ang lahat. Para sa huling misyon, ipinakita ni Torres ang mapa ng lugar. Ang demo ay isang piloto na bumagsak at kailangan nilang ibalik sa base, lumalaban sa malalaking balakid. Sa pagkakataong ito, si 81 ang itinalagang leader ng grupo.
Pumunta ang mga sundalo sa chopper, at naniniwala ang sergeant na kung gusto niyang maging ranger, kailangan niyang mamuno. Lumipad ang mga chopper, dumaan sa lambak at makapal na gubat, at lumapag sa panimulang punto. Nagkaroon sila ng sandali upang maupo at simulan ang misyon. May 24 na oras silang ibinigay para matapos ito. Sinubukan ni 81 na magbigay ng talumpati ngunit hindi niya magawa, kaya tinulungan siya ni 7 na magbigay ng motibasyon. Remember, we're all here for one reason. We never give up. I'm proud as hell to know each and every one of y'all. So let's have each other's backs out there. Let's cross that finish line and let's get these scrolls together, alright? Rangers lead the way? All the way! Naglakad sila papunta sa crash site, tumawid sa bundok at bangin, at dumating ang gabi. Naghihintay sila sa pagbagsak na hindi pa nangyayari. Tinanong ni Pito si 81 kung maaari siyang magsabi ng personal na bagay, ngunit agad itong tumanggi, sinabing tungkol lamang sa misyon ang kanyang sasabihin. Maya-maya, may mabilis na dumaan sa kalangitan. Inakala nila na ginawang mababaw ng sergeant ang pagsasanay. Nagpatuloy silang naglakad. Pagsapit ng umaga, nakarating sila sa lugar kung saan nakita nila ang bumagsak na eroplano, na tila masyadong moderno para sa kanila. Plano nilang maglagay ng mga pampasabog upang buksan ito at mailabas ang demo hostage. Isa sa kanila ang nagsabing hindi gumagana ang compass, at napansin din iyon ni 81. Sinabi ni 111 na wala ring signal ang comms. Ang naririnig lamang nila ay kakaibang alulong. Akala nila bahagi iyon ng plano at pumasok ang mga sundalo upang maglagay ng pampasabog. Samantala, napansin ni 81 ang kumikislap sa malayo. Sinabi niya kay 44 na bantayan siya habang tinitingnan iyon. Naayos na ang mga pampasabog at narating niya ang lugar kung saan nakita ang isang wasak na eroplano. Napagtanto niyang iyon ang tunay na target. Sumabog ang mga pampasabog, ngunit sa kanilang pagkagulat, buo pa rin ang eroplano na walang gasgas. Bigla itong nagbago, humislap at nagsimulang tumaas. Isa itong napakalaking makinang hugis robot na agad naglabas ng asol na laser na nagsuri sa kanila. Pagkaraan, naging pula ito at tinutok sa isang sundalo. Naglabas ito ng sandata at nagpaputok. Nawasak ang sundalo habang ang iba ay tumakbo at namatay rin. Nakapagtago si 7 at tumakbo. Tinarget ng makina si 44, ngunit dumating si 81 at nailigtas siya. Tumakbo silang lahat, tumakas sa gubat habang patuloy na nagpapaputok ang makina. Nakakita sila ng hukay at tumigil, ngunit naghagis ng bomba ang makina. Sumabog ito at sila ay nahulog, nagpagulong-gulong sa mga kahoy at bato. Isa sa kanila ay tinusok ng matulis na kahoy at si 7 ay malubhang nasugatan sa binti. Bumangon si 81 at nakakita ng sitwasyon, nagkaroon ng mga alaala sa Afghanistan. Nabali ang kanyang mga daliri ngunit naituwid niya. Nilapitan niya ang isang sundalong sumisigaw upang patahimikin. Sama-sama nilang tinulungan ang tinusok na sundalo at nailabas siya. Inilagay niya si 7 sa isang sulok. Nalito ang lahat kung ano ang nilalang na iyon. Napagtanto nilang kailangan nila ang radyo na hawak ni 111. Tumakbo si 81 upang kunin iyon. Narating niya si 111, ngunit sira na ang comms. Nakakita siya ng isang sundalo na buhay pa at gumagapang. Nakita rin niya ang makinang papalapit. Tinutukan siya ng laser at agad na winasak. Ang sugatang sundalo ay nasa napakasamang kalagayan habang tinutulungan siya ng iba, ngunit hindi na siya nakaligtas at namatay. Dumating si 81 at nagsabi na kailangan nilang umalis agad. Hinahabol sila ng makina. Nalito si 15 kung ano ang bagay na iyon, at wala ring ideya si 81, ngunit alam niyang sinusundan sila ng makina. Naghagis siya ng lubid pababa sa hukay. Naglabas ng kanikanyang lubid ang lahat. Isa-isa silang bumaba. Tinulungan ni na 76 at 81 si 7, ngunit sinabi ni 76 kay 81 na magpatuloy na at siya na ang tutulong kay 7 pababa. Dahan-daang bumaba si 7 habang si 81 ay tumingin sa kanyang compass at napagtanto niyang malapit na ang makina. Tumayo ang makina sa likod ni 76 at pinasabog siya. Bumagsak si 7 ng malakas, ngunit agad siyang nilapitan ni 81 at tinakpan ang kanyang bibig. Bumagsak ang katawan ni 76 sa harap nila. Dahan-daang lumapit ang makina sa bangin. Sinuri nito ang paligid. Pilit nilang idinikit ang sarili sa pader hanggat maaari. Unti-unti itong dumaan sa kanila, ngunit nadali ang paa ni 15 at nahuli ng makina. Agad silang tumakbo habang mabilis na nagpapaputok ang makina. Tumakbo sila sa gubat at nagpalit ng sandata ang makina, naghagis ng maraming pampasabog.
Sinubukan nilang takasan ang mga ito ngunit patuloy silang tinatamaan ng mga pagsabog. Habang lumalayo sila, ibinalik ng makina ang kanyang sandata. Nakalabas ang mga sundalo sa isang malawak na damuhan. Naupo silang lahat upang magpahinga. Inayos ni 81 ang binti ni 7. Muli siyang nagkaroon ng panic attack mula sa PTSD, ngunit hinawakan ni 7 ang kanyang kamay at binigyan siya ng lakas ng loob. Humingi si 81 ng morphine, ngunit nakita nilang lahat ay nabasag mula sa pagkakahulog. Sinabi ni 7 na gawin na lang ito ng walang gamot. Sinimulan ni 81 ang pag-aayos ng buto. Nilagyan niya ng benda, ngunit nawalan ng malay si 7. Itinali nila siya sa stretcher. Naiinis si 15 sa lahat ng nangyayari dahil hindi rin sila makakonekta sa base. Ipinahayag ni 81 na hindi iyon ang kanilang totoong target. Nakita niya ito. Isa lamang itong lumang fighter jet. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay tawirin ang lupain at makarating sa finish line kung saan naghihintay ang buong grupo. Sinabi ni 15 na posibleng walang finish line, ngunit alam ni 81 na iyon lamang ang kanilang paraan. Inalis nila ang mga hindi kailangang dalahin at nagpatuloy. Tumawid sila sa makapal na gubat at nakarating sa isang ilog na may malakas na agos sa isang panig. Sinabi ni 81 na ilabas ang kanilang mga lubad. Tatawid siya sa kabilang panig at itatali ang zig. Itinali ni 81 ang lubad at tumalon sa tubig. Patuloy siyang tinatangay ng agos, ngunit patuloy siyang lumalangoy. Nanatili si 44 sa kanyang posisyon habang naghihintay. Maya-maya, hindi na nila makita si 81. Ilang sandali pa, lumitaw siya sa kabilang panig. Bumangon siya at itinali ang lubad sa isang puno. Sinimulan ni 15 na itali si 7 sa likod. Dahan-dahan siyang tumawid sa lubad, ngunit naipit ang stretcher ni 7 sa pagkakagulo ng tali. Bumalik si 15 at sinubukang ayusin, ngunit nabuksan ang isa sa mga buhol at nakabitin si 7 sa lubad. Kumuha ng kontrol si 81 at umakyat sa lubad habang si 44 na ay lumapit mula sa kabilang panig para sa balanse. Nahihirapan ang iba na hawakan ang bigat ng lubad. Narating nila ang gitna at sinubukang iangat si 7. Ngunit biglang nag-malfunction ang compass. Dumating na ang makina. Tinarget nito ang mga sundalong humahawak sa lubad at pinasabog sila. Nahulog silang lahat sa tubig. Patuloy silang tinatangay ng agos papunta sa bangin habang naipit ang binti ni 81 sa lubad. Bumaba ang makina sa ilog at nagpaputok sa kanila. Papaatras na itong tatapak kay 81, ngunit nagawa niyang putulin ang lubad gamit ang kanyang kutsilyo sa tamang oras. Pinaputukan siya, ngunit nakalundag siya at nakaligtas. Nakita niyang inanod si 7 at agad siyang lumangoy para habulin ito, at sa huli ay naabutan niya. Unti-unti silang nakarating sa bangin at nahulog sa talon. Hirap huminga si 81 at kumapit sa isang relic. Paglaon, tinulungan siya ng iba na makalabas. Buhay pa rin si 7. Isang sundalo na naghihintay sa finish line ang tumulong na iligtas sila. Ipinakita nito ang direksyon patungo sa finish line. Naghanda si 81 na ipagpatuloy ang paglalakbay habang nakita nila ang ulo ng isa sa mga sundalo na lumulutang. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa huli, nakarating sila sa damuhan. Nagpatuloy sila at nakakita ng patibong na inilagay ng mga sergeant para sa misyon. Isang lubad na nakatali sa flare. Napagtanto ni 81 na malapit na ang base. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa wakas ay narating ang base, ngunit wasak na ito. Inisip nilang gawa iyon ng makina, ngunit nagtaka si 15 kung paano, dahil nasa likuran nila ito sa lahat ng oras. Nakita nilang bumagsak ang tore at naunawaan kung bakit walang signal ang comms. Sinuri ni 81 ang lugar at napagtanto niyang dinaanan ng makina ang base, bumangga sa bundok. Ito marahil ang mga asteroid na binanggit sa balita, at tiyak na hindi ito mula sa planetang ito. Bigla nilang narinig ang isang tao at iyon ay ang sergeant, halos sunog na ang katawan at agad ding namatay. Ngunit napansin ni 81 ang isang tangke at nagpasya na ayusin ito kaagad. Naiinis si 15 at sinabing hindi lahat ay walang emosyon tulad niya. Hindi siya napapagod dahil isa siyang bayani, samantalang sila ay normal na tao lamang. Nagalit si 81 at agad siyang sumugod, sinabing hindi siya bayani. Hindi niya nagawang makabalik sa base. Nagising siya sa ospital at patay na ang kanyang kapatid. Sinabi sa kanya na nakarating siya hanggang 100 yarda mula sa base.
Buhay pa siya ngunit namatay dahil nawalan ng malay. Sinabi niya ngayon, hindi na tungkol sa kanila ito. Kailangan nilang ihanda ang tangke, bumalik sa panimulang punto, at balon ang iba sa paparating. Tiningnan ni 81 ang kondisyon ng tangke na nakabaon at sinabi nilang kailangan nilang paandarin ang makina. Hindi ito gumana, kaya sumugod si 15 at inayos ito dahil may kaalaman siya. Humandar ang tangke. Itinali nila ito ng lubid at sabay-sabay na hinayla. Ibinigay nila ang lahat ng lakas at sa huli ay nailabas ito. Nakakita si 44 ng pagkain sa loob at ibinigay sa iba. Inakyat nila si 7 upang isama sa loob ng biglang may flare na sumabog sa likuran. Napagtanto nilang malapit na ang makina. Agad silang pumasok. Mabilis na gumalaw ang compass. Isa pang flare ang sumabog. Napansin ng isa na walang bala ang tangke, kaya tumakbo si 15 upang kumuha. Nakakita siya ng bala ngunit naramdaman ang pagyanig ng lupa. Tumakbo siya habang papalapit ang makina, ngunit bago siya makabalik, binaril siya. Naipasok ang bala ngunit siya ay napatay. Pinaharurot ni 44 ang tangke sa gitna ng mga pagsabog. Inayos nila ang bala at nagsimulang magpaputok, ngunit tumatalbog lamang ito sa makina. Mabilis na iniikot ni 44 ang tangke at nagkabanggaan ang lahat sa loob. Patuloy na nagpaputok ang makina habang nagliyab ang loob. Naapulan nila ang apoy ngunit malaki na ang pinsala sa armor ng tangke. Bumagal ang makina at nakatakbo sila ng mabilis. Ngunit nakita ni 81 na bumagal lamang ito upang maghagis ng mga pampasabog. Sunod-sunod na bumagsak ang mga pampasabog sa harap ng tangke at si 40 ay nagawang magmaneho sa pagitan ng mga ito habang ang iba ay nagkabanggaan sa loob. Dumaan ang tangke sa gitna ng mga pagsabog at kung hindi pa sapat, naghagis pa ang makina ng halos 100 pampasabog sa kanilang daraanan. Naitulak ang tangke at muntik nang mahulog sa bangin. Pinilit ni 44 na kontrolin ang tangke habang ang iba ay nahihirapan sa balanse. Unti-unti silang nakabawi at hindi na nila makita ang makina. Inakala ni 81 na nakalayo na sila, ngunit bigla itong lumapag sa harap nila. Sa pagkakataong ito, bumukas ang mukha ng makina at lumabas ang malakas na sinag ng asol na liwanag na naglabas ng makapangyarihang laser beam. Umiwas ang tangke at sinubukang tumakbo. Inakala nilang galit na ito. Kinuha nila ang mga baril at nagsimulang magpaputok habang isa sa kanila ay nawalan ng kamay. Nagpakawala si 81 ng mga granada. Nagliyab ang makina ngunit halos walang epekto. Ang tangke ay halos kalahating nawasak, ngunit patuloy ang putukan. Pinaputukan ng makina ang mga bato sa gilid. Hindi na kayang hawakan ni 81 si 7 at nadulas siya. Nagpaputok si 81 ng granada sa bundok at bumagsak ang mga bato sa makina. Sinabi niya kay 44 na lumiko, ngunit nakita niyang patay na ito. Sumabog ang tangke. Nagising si 81 na sugatan. Bumangon siya at nakita na lahat ng kasama niya ay patay na. Narating niya ang mga bato at tumayo upang hanapin ang makina. Nakita niya lamang ang kamay nito, hindi ang buong katawan. Paglingon niya, nakita niyang nasa likuran ang makina, naglalabas ng sinag ng liwanag patungo sa kalawakan. Nagtago siya sa likod ng bato at napagtanto niyang nakikipagkomunikasyon ito sa kung sino man. Paglingon niya muli, nakita niya si 7. Agad siyang tumakbo papunta rito at nakita niyang buhay pa siya. Sinubukan niyang gisingin ito habang nakikita niyang tumigil na ang makina sa pakikipagkomunikasyon. Sinuri nito ang bumagsak na tangke at agad na winasak. Dahan-dahan itong bumaba at tumakbo si 81, kinaladkad si 7. Nagsimulang umulan at sa gitna ng maputik na gubat, nadulas si 7. Nahihirapan silang magpatuloy. Na si 81 at nahiga, napagtanto niyang muli siyang nabigo. Nagising si 7 at ipinahayag na kilala niya kung sino siya. Kaibigan siya ng kanyang kapatid at palaging ikinukwento nito ang pangarap na maging ranger kasama ang nakatatandang kapatid. Sinubukan niyang sabihin ito kay 81, ngunit ayaw nitong makipag-usap. Sinabi ni 81 na inakala niyang kung mararating niya ang finish line, baka makatulog na siya. Iniisip niyang nabigo niya ang lahat, hindi lang ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni 7 na hindi pa siya sumusuko, at hindi iyon kabiguan. Maya-maya, nakita nilang muling nagsusuri ang makina sa paligid nila. Hindi alam ni 81 kung paano ito tatapusin, ngunit matapos itong pagmasdan, napansin niyang palaging may usok na lumalabas sa ulo nito. Napagtanto niyang iyon ay venting system. Nakita rin niya ang isang pabrika ng mga makina at sinabi niyang may plano siya. Inilagay niya si 7 sa tabi ng puno at sinabihang maghintay. Pumunta si 81 sa pabrika. Pumasok siya sa silid ng makina at binuksan ang ilaw. Nakakita siya ng dinamita at flare gun. Natagpuan niya ang pangunahing setup at binuksan ang floodlights.
Ngunit hindi niya makita kung paano makakapasok sa rock carrier. Nakakita siya ng remote na kumokontrol sa mga bato. Habang nakahiga si Seven sa tabi ng puno, narinig niyang papalapit ang makina. Kumapit siya para sa kanyang buhay, ngunit nagpaputok si 81 ng flare upang maakit ang atensyon ng makina. Dahan-dahan itong nagtungo sa pabrika. Patuloy na naglalabas ng hangin ang vent. Sinuri nito ang lugar, hindi alam na may dinamite sa ilalim. Sumabog iyon at bumagsak ang makina. Lumabas si 81 mula sa garahe sakay ng bulldozer. Tinakpan ng bulldozer ang apoy habang binangga ang makina. Itinulak niya ito sa likod ng pader. Pagkatapos, pinindot ni 81 ang button at bumagsak ang mga bato sa ulo ng makina. Naglabas ng jet fire ang makina sa likuran nito at dahan-daang umatras ang bulldozer. Nang makarating ito sa kalawakan, bumukas ang mukha ng makina upang maglabas ng asol na laser, ngunit agad na pinaharurot ni 81 ang bulldozer at muling binangga ito sa pader. Patuloy na bumagsak ang mga bato, unti-unting tinatakpan ang vent. Nagsimulang mag-malfunction ang bulldozer, hindi na kayang magpatuloy. Ngunit sa oras na iyon, tuluyan ng nasara ang vent at nagsimulang uminit ang makina. Nagkamali ito ng putok at tinamaan ang isang tore na bumagsak sa bulldozer, ngunit nakatalon si 81 sa tamang oras. Lubos nang uminit ang makina at kalaunan ay sumabog. Bumagsak ito ng dahan-dahan, tuluyang patay. Ngunit nagdulot ito ng pagbagsak ng mga pampasabog sa apoy. Mabilis na tumakbo si 81, umakyat sa mga bato, at tumalon habang sumabog ang buong lugar. Kinabukasan, dinala niya si Seven at natagpuan ang base. Inihatid niya ito roon at agad na kinuha ng mga medics. Nakita niyang magulo ang buong lugar. Sinalubong siya ni Sergeant Sharon at sinabing nagkalat ang mga makina sa lahat ng dako. Na-neutralize nila ang unang wave ngunit naghahanda na para sa pandaigdigang pagsalakay. Lumabas sa balita na kumalat na ang mga makina sa buong mundo at mas marami pang paparating. Hindi nila alam kung ano ang pakay ng mga ito o saan galing. Ang buong mundo ay naghahanda para sa digmaan. Lumapit si Sheridan at sinabing hindi madaling mamatay ang mga makina, ngunit curious siya kung paano nagawa ni 81 na tapusin ang isa mag-isa. Ipinaliwanag ni 81 na kailangan lamang isara ang vent at tuluyan itong masisikip hanggang mamatay. Sinabi ng sergeant na ang impormasyong iyon ay makapagliligtas ng maraming buhay. Sinabi ni 81 na tama siya, hindi pa siya handa noon. Ibinigay ng sergeant ang badge ng ranger at sinabing handa na siya ngayon. Tinipon ang mga sundalo at nagbigay ng talumpati si 81 tungkol sa kanyang nagawang mag-isa na pumatay ng makina upang bigyan sila ng lakas ng loob. We fight for each other. And we fight for those who never made it home. We don't back down. We don't break. And we sure as hell don't quit. Rangers lead the way! Sabay-sabay silang sumakay sa mga chopper upang lumaban sa digmaang hindi nila ginusto. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, John G. Joseph Lee, ICK Romero, Ronel Lacno, Jeffrey Bore, Carmela Fesarit from Oriental Mindoro, Ino Suke from Lipata Surigao, John Eric Ferreren from Davao City, Joseph Cordero from Valenzuela City, Lea Anroa from Occidental Mindoro, at Rodolfo Salonga from Tangos Navotas City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.